Higit 1 taon ko din ring nagamit itong cabinet na kawayan. Dahil pasira na, naisipan kong gawaan ng bago. Kaya napabili sa Santa Cruz ng palutsinan. Para isang lakad, bumili na din ako ng aking mga bibiling lahat sa kahon ng abono. Isang lakad na din, isang abala. At ito na yung resulta ng bago nating hanging cabinet. Hi mga katroops, magandang buhay! Tara, samahan niyo ho ako ulit sa akin buhay probinsya. Dahil tapos na nga pala yung akin lutuin gawin, ayan, gagawin ko naman ho yung aking cabinet. Matagal-tagal rin ho yung aming pinagsamahan yan, higit 1 taon din. Kaya maraming salamat ho sa ating pinagsamahan. Kahit medyo rumurupok ka na, ay nandiyan ka pa rin. Kahit ilang bagyo na ang iyong dinaanan, ay nandyan ka pa rin. Kaya maraming salamat sa iyo. Pinag-iisipan ko pa nga mga katroops kung anong cabinet o hangin cabinet na aking gagawin diyan, kung plywood o kaya palutsina. Pero gagawin ko muna mga katroops dyan yung humunang bubong ng ating magiging hanging cabinet. Kaya ayan yung mga natira nating coco lumber ng paggawa natin diyan sa ating lutuan, ay yun po yung aking ilalagay. Naikabit ko na yung coco lumber, yun naman hong yero yung aking isusunod. Medyo nahirapan lang akong diyan sa may puno yung papaikutan ko ho ng yero. Pero nagawa naman natin ng paraan. Doble ingat lang talaga mahiwa na yung yero. Nung okay na pala yung ating bubong mga katroops, ayan, bumiyahe muna ako pa Santa Cruz para bumili ho ng ating kakailanganin din sa farm. Saka bibili na din ako ng aking gagawin cabinet. Bibili din ako ng diesel para ho doon sa patubig natin kasi magdidilig na tayo ng ating kalabasa. Nagdaan muna ako din sa Motor World ng pagsawitan para bumili ho ng hose na gagamitin natin sa pagpapatubig. Isang rolyo na yung aking binili, 100 meter, at ang bili ko diyan ay 6,300. Kagandahan pa diyan ay magaan laang, kaya pag nagamit natin, mabilis lang din natin siya maikikir-kir o marorolyo. Nagdiretso na rin ako ng Santa Cruz para bumili ho ng palutsina. Yan na ho yung akin naisipang gawin kesa doon sa plywood para mabilis po at di na ako magpuputol ng putol. Bago ako malis ng kubo ay sinukat ko na ho yung mga bibilin ko para doon ka na rin papuputol. Pag uwi ko ay dumaan muna ako ng pure gold para makapamili ng aking stock sa kubo. Minsan lang kasi bumiyahe naka-tricycle, kaya yan susulitin na natin. Mahirap kasi mamili pag nakamotor. Nagdaan na din ako diyan sa pagsanghan para makapagpagasolina. Nagulat pa nga sila diyan ng diesel yung aking ipakakarga. Siyempre hindi naman kasi nila nakita yung aking galon na dala. Kala nga daw kasi nila ay sa tricycle. Nagpakarga lang ho ako diyan ng 1,000 mga katroops. Titignan natin kung mapupuno. Yan, shoutout pala kay sir. Yan, 1,000 na mga katroops. Yun nga lang ay hindi na puno. Pero okay lang yan. Konti lang naman ay mapupuno na. Pero hindi na natin dinagdagan, 1,000 na lang. Pagkatapos magpakarga, nagdiretso ho sa palengke ho ng Lumban para bumili ng abono. Binili ko ho ay isang sakong Perfect Grow at saka ho kalahating sako laang na urea 4600. Yan ho yung aking iaabono diyan sa aking kalabasa mga katroops. Pag hahaluin ko ho yan ho yung pangalawang apply. Hapon na nga din pala ako nakauwi mga katroops. Hindi naman tayo dinilim. Ayan ho yung aking mga binili. Pinakat ko na. Akin na din ho tinawag si Itay para mapakita ho yung nabili kong hose. Kung tama yung aking nabili. Tama naman yan dahil yung aking binili ho ay D4. Sabi ko nga mas okay ito kasi magaan. Yung kasing hose namin nung nakaraan yung binili namin ay napakabigat lalo na ho pag may laman tubig. Kahit pala walang laman tubig ay kabigat. Diyan ko ho ilalagay yung palutsina na akin nabili. Pero bukas ko na ho yun ikakabit. Gawa ng gabi na. Kinabukasan pagkakagising ko ay nagkapilang muna ako din sa atin farm. Habang nagkakape ay nagwawalis muna ako din. Gawa kadalasan kasi ang lakas ng hangin. Yung mga dahon ho ng kamatsili ay lagi po napupunta diyan. Saka doon sa loob ng aking kwarto. Lalo na ho pagbukas yung aking bintana ay nagpapasukan yung mga dahon. Ay okay lang yun. Normal lang yan din sa farm. Si Type pala, ayan, kinuha si Carla para makapag-araro. Kanya hong iirasan yung kalabasa para magkaroon na ho siya ng linya. Mabilis na ho siya maaasarol. Habang nagdidilig kami ng kalabasa mga katroops, ayan, magagawa ko ng cabinet. Uunahin muna namin mag-set up nitong hose na akin nabili. Akin siyang pagugulong-gulungin para mabilis at hindi ako mahirapan. Pag kasi hindi namin ginamitan na mahabang hose mga katroops, yung tubig ay hindi ho napupunta doon sa dulo, ay nai-stack lang ho dito sa bandang unahan. Ayaw na umangat ng tubig dahil medyo may kataasan ng lupa doon sa dulo. Kaya hindi na nakakaangat. Sayang din kasi yung mga kalabasa na hindi nadidilig. Tinry na din namin suotan ng kawayan kung mas mabilis. Kaso laang ay mas mahirap pala. Kaya mas okay na din yung pagugulong-gulungin mo. Kaya tinanggal na namin yung kawayan. Mas okay kung magiging tayo. Pero lang hindi ko muna siya puputulan mga katroops. Mamaya na pagkikirkirin na. Amin munang i-check kung may maglilik at kung meron doon namin puputulan. Hindi ho umabot yung 100 meter hanggang sa dulo ng kalabasa. Pero okay na yan mga katroops. Ang mahalaga ay nakarating diyan sa medyo dulo. Makakarating na ang tubig diyan. Nang matapos ma-set up yung hose, doon naman tayo sa makina para makapagpatubig na tayo, makapagpaandar na. Yan ho pala yung tataniman natin ng mais.
Papatubigyan na natin yan ng 2 araw. Pagpapahingain lang hawa natin yan ng 1 araw. Tapos bukas ho ng umaga ay atin ho yan patatraktora o parorotor. Hindi ko na hinantay yung ulan, pinatubigan na namin para makapagtanim na ho ng mais. Ayan, nakapagpalabas na ho ng tubig. Pagdating sa dulo ay medyo may napansin ako doon sa binili nating hose. Malayo pa lang ay nakikita ko, bakit may shower doon? Nagtagas yung tubig. Pagdating naman doon sa dulo ay halos walang lumalabas. Kung malakas naman ho kasi talaga yung tagas, doon sa dulo ay kailangan malakas din ho yung labas. Ibig sabihin ay meron hong bumara diyan. Nung aking hong pinutol yung hose ay meron nga hong bumara. Doon na ho siya pumasok sa kulay itim sa loob. Nagkamali ng pasok yung hong tubig. Buti nila ang pagkakaputol ko ay sakto. Ay doon ko nakita agad. Hindi na ako pinahirapan. Nung maganda na ang daloy ng tubig, ayan, umuwi na ako ng kubo para magawa ko na ho ito. Hanging cabinet saka ho table ho nung aking lutuan. Ito pa yung natira ko nung nakaraan. Ngayon ko lang ho gagawin. Isasabay ko ho doon sa cabinet. Pinutol ko dahil sobra. At ito na yung binili ko kahapon. Medyo naka-smile yung palo china kaya kutob ko. Talaga mahirapan akong gawin yan. Pinoproblema ko pa dyan kung paano ko tutuwer. Sigurado na akong puputok yan pag huhuyan na aking pinako. Kaya akin na ho sinubukan para matapos na din yung ating gagawin project. Pangatlong pako pangalaang natin binabaon yan ay nadeplisan agad yung aking inlalaki. Talaga naman masakit, mahapdi. Napagdikit ko na yung 4, aking munang iniskwala para sigurado hong pantay yung ating ginagawa. Baka mamaya kasi ay tumagil. Dahil medyo naka-smell yung palo china, ay hahasahan ko na lang yung mamaya para medyo maging tuwid. Okay na ho yung ating cabinet mga katrops, saka ho yung table. Akin na lang siyang lilihahin. Konting kinis lang naman yung gagawin ko mga katrops diyan. Hindi ko na siya pakikinisin ng sobra. Dahil okay na, yan, itakabit na natin yung hanging cabinet ng akin nagawa. Ginamitan ko na ng level bar para siguradong tuwid na siya, kaso nga lang ay baliktad pala yung aking pagkakabit. Kaya panibagong sukat ulit tayo. Yung kukunin ko yung pako mga katrops nung bigla na lang nahulog yung cabinet ng akin nilagay. Buti na lang talaga ay nakalingon ako at nahabol ko pa hindi siya bumagsak. Kaya yan, kinabit ko na ulit, panibagong sukat. Pinukpok ko na maigi para siguradong hindi na siya babagsak kahit wala pa siyang brace. Okay na ho mga katrops. So nakuha yung na-play diyan ay sanding sile para lumabas ho yung kanyang tunay na kulay na design. Susunod naman ho ay babarnisan ko siya ng kulay brown. Sa wali pala yung nilagay ko doon sa likod ng ating hanging cabinet. Kulang kasi yung akin nabili. Hindi ko na kasi nasukat na bilhan yung likod. Kaya wali na lang ho yung akin nilagay dahil may sobra naman akong kapiraso nung nakarang paggawa ko ng kubo. Ito na nga mga katrops. Sina-applyan ko na siya ng varnish kulay brown. Malapit-lapit na rin matapos yan mga katrops. Excited na ako para mailagay ko na yung dapat kong ilagay diyan. Tapos ko na ho siya ma-apply ng varnish. Sa akin na lang ho siyang pinapatuyo. Mabilis lang naman yung matuyo. Ito pala siya mga katrops nung hindi ko pa siya nagagawahan ng cabinet. Ito na ho siya nung nagawaan na natin ng panibagong cabinet. Mas maganda at safe na ho siya mga katrops. Makakapagluto na tayo ng maayos diyan. Kaya maraming salamat ho sa inyo mga katrops. Love love!